isang sampal, isang tawa. At ang mga piraso ng bulaklak na itinanim ko ng may pagmamahal na yon ay dinuduraanan ng putik ni Lorna. Sabi niya, basura lang ako. Sabi niya, wala akong karapatang huminga sa lupang ito. Pero hindi niya alam, ang lupang kinatatayo niya ay pag-aari ko. Sino ang tunay na reyna kapag ang lahat ng yaman niya ay gumuho sa isang tawag ko lang? Handa ka na bang makita ang muling pagbangon ng isang inang minaliit? Walang silbi ang ganda mo kung ang laman ng sikmura mo ay panglilimos lang, Maricel. Huwag mo akong titigan ng ganyan dahil sa bawat segundo na tinitingnan mo ako, lalong bumababa ang tingin ko sa iyo. Pulutin mo ang bawat sentimong yan at matuto kang lumugar sa mundong ito. Dahil ang isang basurang tulad mo ay kailanman ay hindi magiging bahagi ng aking antas. Ang boses ni Lorna ay tila matalim na kumpas ng latigo na humahawi sa ingay ng palengke ng San Diego. Sa gitna ng putikan at amoy ng malansang isda, nakatayo ang babaeng may suot na mamahaling alahas at nagniningning na sutla habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panghahamak. Sa paanan niya, nagkalat ang mga barya at ilang basang papel na pera, kasama ang isang maliit na supot ng tinapay na kanina lang ay maingat na hawak ni Maricel. Dahan-dahang lumuhod si Maricel. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil kailangan niyang mabawi ang tanging bagay na pinaghirapan niya buong hapon. Ang maliit na cupcake na nasa loob ng supot ay durog na yurakan ng suot na mamahaling sapatos ni Lorna habang ito ay bumababa sa kanyang sasakyan. Ngunit ang mga barya ay mahalaga pa rin. Bawat sentimo ay katumbas ng 10 oras niyang paglalabada sa ilalim ng nakatirik na araw. Bawat piso ay bahagi ng pangarap niyang makitang numiti ang kanyang anak na si Joy sa ikapitong kaarawan nito mamayang gabi, habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig at maduming semento para abutin ang pera. Naramdaman ni Maricel ang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Hindi ang lamig ng ulan ang nagpapatinigas sa kanyang mga kalamnan, kundi ang nag-aapoy na hiyang unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang mahihinang bulungan ng mga tindera sa paligid, ang mga matang nakatingin na tila nanonood ng isang libreng palabas sa telebisyon. Ngunit wala siyang imik. Nanikip ang kanyang lalamunan, tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Dahil sa mundong kinalalagyan niya, ang luha ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Tiningnan niya ang durog na cupcake sa gilid ng kalsada. Ang kulay rosas na icing nito ay humahalo na sa dumi ng kalsada, tulad ng kanyang mga pangarap na paulit-ulit na tinatapak-tapakan ng mga taong tulad ni Lorna. Ano, Maricel? Tapos na ba ang script mo bilang kawawang biyada? Why are you so quiet? O baka naman nag-iisip ka kung paano mo ako idedemanda gamit ang butas mong bulsa? Just a reminder, dear, my husband owns this town. One word from me and you'll be sleeping in the streets. Muling humbalahak si Lorna, isang tunog na puno ng lason at kayabangan bago ito tumalikod at sumakay sa kanyang nagniningning na sasakyan na nag-iwan ng talsik ng putik sa damit ni Maricel. Naiwan si Maricel na nakaluhod pa rin sa gitna ng daan. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa mga baryang nakuha niya mula sa putikan. Ang sakit sa kanyang mga tuhod ay wala sa kalingkingan ng kirot na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong danggal para sa isang kapirasong katahimikan na tila pilit na ipinagkakait ng mundong ito? Hanggang kailan magiging sapat ang pananahimik kung ang bawat araw ay unti-unting pumapatay sa apoy ng aking pag-asa? Tumayo siya ng tuwid. Pinagpag ang kanyang maduming palda at naglakad palayo ng hindi tumitingin sa sinuman. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, tila may kadenang nakatali sa kanyang mga paa na humihila sa kanya pabalik sa lupang pinanggalingan niya. Ngunit ang tunay na dagok ay hindi nagtapos sa palengke. Pagdating niya sa maliit nilang pintuan, hindi ang masayang salubong ni Joy ang bumungad sa kanya, kundi ang isang puting sobre na iniwan sa ilalim ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang papel. Ang bawat salita ay tila mga karayom
na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Dahil sa impluwensya ni Lorna sa board ng paaralan, ang kanyang anak na si Joy ay pansamantalang sinuspin dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng matagal ng obligasyon at ang negatibong reputasyon ng kanyang pamilya sa komunidad. Nabitawan ni Maricel ang papel at napasandal siya sa pader. Ang katahimikan sa loob ng kanilang maliit na bahay ay naging bingi, nakakabaliw at puno ng pait. Tumingin siya sa lumang dambana ng kanyang yumaong asawa, sa isang litratong tila nakangiti pa rin sa kanya sa kabila ng alikabok. Doon, sa ilalim ng mansyadong altar, nakatago ang isang itim na kahon na sumasagisag sa buhay na tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas. Isang buhay na puno ng kapangyarihan, ngunit puno rin ng pang-anib. Kinuha niya ang kahon mula sa kanyang taguan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa nag-aalab na galit na ngayon lamang muling nagising mula sa mahabang pagkakahimlay. Maricel, ang reyna ng katahimikan, ay tapos na sa kanyang pananahimik. Dahil kapag ang isang ina ay tinanggalan ng karapatang protektahan ang kanyang anak, ang tanging natitira ay ang bagsik ng isang babaeng wala ng balak pang lumingon sa nakaraan. Nanay, bakit po hindi ako pwedeng pumasok bukas? May nagawa po ba akong mali? Ang tanong ni Joy ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Maricel. Nakaupo ang bata sa kanilang maliit na lamesang gawa sa kawayan, tinitingnan ang kapirasong tinapay na tanging handa nila para sa kanyang kaarawan. Ang liwanag ng isang gasera nga andap-andap ay nagbibigay ng anino sa kanyang malungkot na mukha. Sa kabila ng murang edad na 7, bakas sa mga mata ni Joy ang pangunawa na hindi normal ang kanilang sitwasyon. Dahan-dahang lumapit si Maricel at hinaplos ang buhok ng anak. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses, kahit na sa loob niya ay parang may nagnangalit na bagyo. Wala kang ginawang mali, anak. Masyado lang sigurong pagod ang paaralan, kaya gusto nilang magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si nanay. Sabi po ni teacher, baka daw po hindi na ako makasali sa honor roll dahil po sa inyo. Yumoko si Joy. Ang kanyang maliliit na balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na paghikbi. Sabi po ng mga kaklase ko, masamang tao daw po kayo dahil palagi kayong pinapagalitan ni Mrs. Lorna sa labas. Nanay, totoo po ba yon? Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Maricel. Ang lason ni Lorna ay hindi lamang nananatili sa palengke. Dahan-dahan na itong gumagapang sa kinabukasan ng kanyang anak. Ito ang pinakamatinding sakit. Ang makitang ang sarili mo dugo at laman ay kinukwestiyon ang iyong danggal dahil sa mga malisyosong salita ng ibang tao. Hindi yun totoo, Joy. Tandaan mo, ang ingay ng paligid ay hindi kailanman magiging katotohanan. Tumingin ka sa mga mata ko. Itinaas ni Maricel ang baba ng anak, ang kanyang paningin ay puno ng nag-aalab na determinasyon. Ang nanay ay hindi masamang tao at hinding-hindi ko hahayaang nakawin nila ang mga pangarap mo. Nang makatulog na si Joy, naiwan si Maricel sa dilim ng kanilang silid. Kinuha niya ang lumang cellphone mula sa itim na kahon. Ang screen nito ay nagliwanag, nagpapakita ng isang lista ng mga pangalang matagal na niyang ibinoon sa limot. Bawat pangalan doon ay katumbas ng isang pabor, isang utang na loob, at isang kapangyarihang kayang magpabagsak ng isang buong lungsod. Bago niya pindutin ang tawag, isang alaala ang gumalik sa kanya. Ang boses ng kanyang asawa bago ito bawian ng buhay. Maricel, ipangako mo sa akin, mamuhay kayo ng payapa. Huwag mong hahayaang muling mabahira ng dugo at dumi ang iyong mga kamay. Maging ordinaryong ina ka na lang. Patawad. Pinalak ko naman. Bulong ni Maricel sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gadget. Pero ang kapayapaan na hiningi mo ay naging kulungan namin. Ang katahimikan ko ang naging sandata nila para saktan ang anak natin. Hindi ko na kayang maging ordinaryo kung ang kapalit nito ay ang pagkadurog ni Joy. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, nadiriwang si Lorna sa loob ng kanyang marangyang mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng halakhak at kalansing ng mga kristal na baso. You should have seen her face, girls!
Para siyang basang sisyo na namumulot ng barya sa putikan. I told the school board to suspend her daughter. We don't need that kind of trash in a prestigious school. This town is mine, and anyone who doesn't bow to me will end up like that pathetic widow. Uminom si Lorna ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Hindi niya alam, habang tinatawanan niya ang kahirapan ni Maricel, ang unang hakbang ng kanyang pagbagsak ay nagsimula na. Bumalik ang eksena kay Maricel. Itinapat niya ang cellphone sa kanyang tainga. Matapos ang 3 ring, isang barito ng boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng paggalang at gulat. Hello? Is this really you, Madam Maricel? Huminga ng malalim si Maricel. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng paghihirap, na yon ay naging kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lungkot, kundi ng isang awtoridad na matagal nang natutulog. It's me, Gabriel. I'm calling to collect the debt. I need the illustre influence in San Diego. Someone has forgotten who really owns the air they breathe in this town. It's time to remind them. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbago. Ang hanging umiihip sa labas ng kanilang maliit na kubo ay naging malamig at matalim. Ang labanan ay hindi na tungkol sa pera o barya sa putikan. Ito ay tungkol sa isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Hindi para sa sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kahinaan. Minsan, ito ay ang malalim na paghinga ng isang tao bago ang isang malakas na sigaw na yayanig sa buong mundo. Habang pinapanood ni Maricel ang dahan-dahang pag-angat ng araw sa abot-tanaw, muli niyang naramdaman ang bigat ng singsing na nakatago sa loob ng kanyang palad. Ito ay ang selyo ng pamilyang ilustre, isang simbolo ng kapangyarihang kailanman ay hindi niya ninais na gamitin muli. Ang bawat gasgas sa kanyang mga daliri na nakuha niya mula sa paglalaban ng mga damit ng ibang tao, ay tila mga piping saksi sa kanyang pagnanais na mamuhay ng marangal at malayo sa marang yang gulo ng kanyang nakaraan. Tiningnan niya si Joy na mahimbing pa ring natutulog. Sa muring edad nito, ang bata ay kailangang dumanas ng hapdi ng diskriminasyon. Hinaplos ni Maricel ang pisngi ng anak. Ang kanyang ugnayan sa bata ang tanging dahilan kung bakit nanatili siyang matatag. Konting tiis na lang, anak. Ibabalik ni nanay ang lahat ng kinuha nila sa atin, bulong niya sa hangin. Nagpasya si Maricel na magtungo sa paaralan ni Joy sa huling pagkakataon. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang punong guro na itama ang mali bago tuluyang gumalaw ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit pagdating niya sa opisina, hindi ang punong guro ang tanging nandoon. Nakaupo sa isang selyadong silya si Lorna, may hawak na pamaypay, at tila naghihintay na dumating ang kanyang bibiktimahin. Oh, look who's here! Ang dakilang labandera na nagpipilit maging social climber, bungad ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang na tila siya ang nagmamayari ng bawat sulok ng silid. Hindi mo ba nabasa ang sulat? Your daughter is not welcome here. This school is for the elite, not for children of, well, people like you. Mrs. Soriano, nandito ako para kausapin ang principal, hindi para makipagtalo sa iyo. Mahinahong sagot ni Maricel. Bagamat ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa galit. Ang edukasyon ng anak ko ay hindi dapat maging biktima ng iyong mga personal na issue sa akin. Humalakak si Lorna. Isang tunog na tila kalansing ng mga bariya sa isang basong walang laman. Personal issues? Dear, it's about standards. My husband just donated a new laboratory to this school. What can you donate? Sabon at panlalaba? Don't make me laugh. Tumingin si Maricel sa punong guro, si Mr. Santos, na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang takot sa mga mata ng lalaki ay malinaw na ebidensya ng kontrol ni Lorna sa institusyong ito. Mr. Santos, seryoso ba kayo rito? Susundin niyo ang gusto ng babaeng ito dahil lamang sa pera? Maricel, pasensya na, pero ang board ang magpass siya. Pabulong na sagot ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin.
Siguro ay mas mabuti kung sa ibang paaralan mo na lang ilipat si Joy. You heard the man, Maricel. Now get out of here before I call the guards to drag you out like the garbage that you are. Dagdag ni Lorna habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Huminga ng malalim si Maricel. Tinitigan niya si Lorna ng diretso sa mga mata. Isang titig na hindi katulad ng dati. Wala na ang takot, wala na ang pagpapakumbaba. Mayroong isang malamig at matalim na liwanag na nagmula sa kanyang mga mata na nagpatigil kay Lorna sa pagpaypay. Lorna, binigyan kita ng pagkakataong tumigil. Binigyan ko ang paaralang ito ng pagkakataong maging patas. Ang boses ni Maricel ay naging mababa, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng ginto. Sana ay masiyahan ka sa huling ilang oras ng iyong tinatawag na kapangyarihan. Dahil bukas, hihilingin mo na sana ay hindi mo na lang ako nakilala. Pagtalikod ni Maricel, naramdaman niya ang panginginig ni Lorna, bagamat sinundan pa rin siya nito ng isang pilit na sigaw. How dare you threaten me? Who do you think you are? Sa labas ng paaralan, isang itim na SUV ang tahimik na naghihintay sa gilid ng kalsada. Hindi ito napapansin ng karamihan, ngunit para kay Maricel, ito ang unang hudyat ng pagbabalik. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at lumabas ang mukha ni Gabriel. Ang lalaking kanina lamang ay tinawagan niya. Madam, lahat ay nakahanda na. Ang mga kontrata ng asawa ni Mrs. Soriano sa munisipyo ay kasalukuyan ng sinusuri ng ating mga abogado. Ang bank loan na inaasahan nila para sa kanilang bagong proyekto ay hindi maaprubahan sa loob ng isang oras. Ulat ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Mabuti, Gabriel. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paghila ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sabi ni Maricel habang sumasakay sa sasakyan. Ngunit wag muna nating tapusin. Gusto kong makita kung paano siya magmakaawa sa harap ng mga taong minaliit niya. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Maricel sa labas ng bintana. Ang kanyang pusong dati ay puno ng pagtitimpi, ay ngayon ay puno na ng isang misyon. Ang paghilam ay nagsisimula sa katarungan, at ang katarungan ay nagsisimula sa pagpapakita ng tunay na lakas. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, biglang tumunog ang telepo o ni Gabriel. Pagkatapos makinig ng ilang sandali, naging seryoso ang kanyang mukha. Madam, may problema. Mukhang nalaman ng asawa ni Lorna na may humaharang sa kanila at sinusubukan nilang tuntunin kung nasaan kayo ngayon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Hayaan mo silang maghanap, Gabriel. Hindi nila alam na ang hinahanap nila ay ang sarili nilang katapusan. Samantala, sa loob ng opisina ng asawa ni Lorna, ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pag-ring. Ang bawat tawag ay nagdadala ng masamang balita, mga kinanselang order, binaliktad na mga desisyon at mga banta ng pagkalugi. Ang kaba ay nagsimulang mamuo sa dibdib ni Lorna nang makita ang pawis na namumuo sa noo ng kanyang asawa. What's happening, hon? Is it just a glitch? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Hindi ito glitch, Lorna. May bumubura sa atin sa mapanang negosyo. Sino ba ang kinalaban mo sa palengke kahapon? Sigaw ng kanyang asawa na nagpabagsak sa baso ng tubig sa kanyang lamesa. Ayusin mo ito, Lorna. Isang oras lang. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang tawag lang mula sa bangko at sinabi nilang kailanman ay hindi na tayo makakakuha ng credit line sa bansang ito. Ano ba ang ginawa mo? Ang bulyaw ng asawa ni Lorna na si Alberto ay tila kulog na yumanig sa kanilang marangyang sala. Ang mga mamahaling vase na galing pa sa ibang bansa ay tila nawala ng ningning sa gitna ng tensyon. Si Lorna, na kanina lamang ay nagmamayabang sa paaralan, ngayon ay nakaupo sa gilid ng sofa. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang designer bag na tila ito ang kanyang huling sandigan. Wala akong ginagawa, Alberto. Isang hamak na labandera lang ang kinalaban ko. Paano magagawa ng isang Maricel ang ganito kalaking pinsala? Pautal-utal na sagot ni Lorna. Ang kanyang boses ay wala na ang talas, napalitan ng isang desperadong tono. Labandera? Lorna, walang labandera ang may kakayahang magpabagsak ng isang kumpanyang may koneksyon sa gobyerno sa loob ng 60 minuto.
Muling sigaw ni Alberto. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at takot. Sinabihan kita, huwag mong gamitin ang posisyon ko para sa mga walang kwentang away sa palengke. Ngayon, pati ang lisensya ko bilang kontraktor ay nanganganib. Habang nangyayari ang gulo sa mansyon ng mga Soriano, si Maricel ay nasa loob ng tahimik na sasakyan ni Gabriel. Nakatingin siya sa bintana, pinapanood ang mga pamilyar na kalsada ng San Diego na tila nagbabago sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay, na may mga kalyo mula sa ilang taong pagtatrabaho, ay nakapatong sa kanyang kandungan. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang mga daliri. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng lungkot, hindi para kay Lorna, kundi para sa katahimikang tuluyan na niyang tinalikuran. Madam, may balita mula sa paaralan. Pagbasag ni Gabriel sa katahimikan. Ang Board of Directors ay nagpatawag ng emergency meeting. Mukhang may isang hindi kilalang donor ang bumili ng malaking bahagi ng shares ng school. At ang unang kautusan nila, ang agarang pagbabalik ni Joy sa honor roll at ang paghingi ng paumanhin ni Mr. Santos sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Masyadong mabilis, Gabriel. Gusto kong maramdaman muna nila ang takot na naramdaman ni Joy nang sabihin nilang wala siyang kinabukasan. Huwag mong hayaang matapos ang gabi na hindi nila nararamdamang gumuho ang langit sa kanila. Bumalik ang sasakyan sa tapat ng maliit na dampa ni Maricel. Pagbaba niya, nakita niya si Lorna na nakatayo sa harap ng kanyang bakod. Wala na ang nagniningning na alahas. Wala na ang mapang-aping tawa. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay punong-puno ng alikabok at pawis. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkabalisa. Maricel! Mag-usap tayo! Sigaw ni Lorna nang makita ang sasakyan. Bagamat hindi niya maaninag kung sino ang kasama nito dahil sa madilim na salamin. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila. Ang bawat damong natatapakan niya ay sumasamba sa kanyang presensya. Huminto siya ilang pulgada ang layo kay Lorna. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lorna ay humahalo sa amoy ng tuyong lupa, isang mansa sa payapang gabi. Ano ang kailangan mo, Lorna? Hindi ba't sinabi mo na ang basurang tulad ko ay hindi dapat lumalapit sa antas mo? Ang boses ni Maricel ay kasing lamig ng hanging gabi, matalas at walang emosyon. Ito, kumuha ka ng pera. Magkano ba ang kailangan mo para itigil ang lahat ng ito? 1,000,000? 2? Kinuha ni Lorna ang isang bundle ng pera mula sa kanyang bag at pilit na isinaksak sa kamay ni Maricel. Sabihin mo sa mga taong kausap mo na nagkamali lang tayo, na magkaibigan tayo. Please, Maricel, ang asawa ko, mawawala sa kanya ang lahat. Tiningnan ni Maricel ang sapa-sapa ng pera sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Lorna. Doon niya nakita ang isang bagay na pamilyar, ang takot ng isang taong mawawala ng lahat. Ngunit hindi ito sapat para burahin ang imahe ng kanyang anak na umiiyak sa dilim. Binitawan ni Maricel ang pera. Isa-isang nahulog ang mga 5 piso sa putikan sa paanan nila, tulad ng pagkahulog ng mga barya ni Maricel sa palengke kahapon. Akala mo ba lahat ay may presyo, Lorna? Akala mo ba ang dangal ng anak ko ay mabibili ng mga papel na ito? Hinawakan ni Maricel ang balikat ni Lorna, dahan-dahan ngunit mariin. Nang tapakan mo ang cupcake ni Joy, hindi lang pagkain ang sinira mo. Sinira mo ang pananalig ng isang bata sa kabutihan ng mundo. At ang halaga niyon ay hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman na mayroon ka. Patawarin mo ako, Maricel. Hindi ko sinasadya. Gagawin ko ang lahat. Pagmamakaawa ni Lorna, tuluyan ang bumigay ang kanyang mga tuhod at napaluhod sa putikan sa mismong lugar kung saan nanalangin si Maricel na sana ay maging maayos ang lahat. Gagawin mo ang lahat? Bulong ni Maricel. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Lorna. Kung gayon, maghanda ka. Dahil bukas, ang buong San Diego ay malalaman kung sino ang tunay na basurang dapat walisin sa bayang ito. Tumalikod si Maricel at pumasok sa kanyang bahay. Iniwan si Lorna na humahagulgol sa dilim. Yakap ang kanyang mga perang, wala ng silbi. Ngunit bago tuluyang maisara ang pinto, narinig ni Maricel ang isang tunog mula sa loob. Isang mahinang ubo mula kay Joy. Nataranta si Maricel
at agad tumakbo sa silid ng anak. Nakita niya si Joy na namumutla. Ang kanyang balat ay nag-aapoy sa lagnat. Sa tabi ng higaan nito ay ang sulat mula sa paaralan na kanina lang ay tila nakalimutan na. Ang stress at lungkot ng bata ay tuluyan ng bumigay sa kanyang katawan. "Nanay, masakit po ang dibdib ko," hikbi ni Joy. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandilang malapit ng mamatay. Nanlamig ang buong katawan ni Maricel. Ang kanyang tagumpay laban kay Lorna ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Sa kanyang pagnanais na maghiganti, nakalimutan ba niya ang pinakaimportanteng bagay? "Gabriel! Tumawag ka ng pinakamagaling na doktor na yun din!" Sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi mapapantayan ng kahit anong kapangyarihan. "Ang bawat hininga mo, anak, ay ang tanging musikang nagpapanatili sa akin sa mundong ito. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy na ito, dahil kapag nawala ka, wala nang matitira sa nanay, kundi ang isang madilim na kawalan." Sa loob ng maliit at mainit na silid, ang tunog na mababaw at mabilis na paghinga ni Joy ay tila isang babala na bumasag sa puso ni Maricel. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay nagdadala ng lahat ng pait at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak na tila sinusubukang ipasa ang sarili niyang lakas sa nangihinang katawan nito. Ang init ng balat ni Joy ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman, isa lamang siyang inang takot na takot. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng gabi sa labas ng kanilang bakuran ay muling bumasag. Ang ugong ng mga mamahaling sasakyan na dumarating ay hindi katulad ng dati. Ito ay mas mabilis, mas seryoso at puno ng awtoridad. 3 itim na sedan ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng isang maliwanag at tila banal na liwanag sa madilim na kalsada. Mula sa loob ay lumabas si Gabriel. Kasunod ang isang lalaking may dalang medical bag at may suot na puting coat sa ilalim ng kanyang jacket. Si Dr. Arieta, ang pinakamagaling na pediatrician ng pamilyang Ilustre. "Madam, narito na kami," pabulong na sabi ni Gabriel pagkapasok sa bahay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang paligid na tila hindi nararapat para sa isang babaeng tulad ni Maricel. Agad na kumilos si Dr. Arieta. Ang bawat galaw niya ay maengat at propesyonal habang sinusuri ang bata. Sa bawat segundo na lumilipas, ang tibok ng puso ni Maricel ay tila isang mabilis na tambol na hindi humihinto. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib, habang ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa maputlang mukha ni Joy. "It's a high-grade fever caused by extreme psychological stress and exhaustion, Madam Maricel," paliwanag ni Dr. Arieta habang nag-aayos ng gamot. Napakabata pa niya para magdala ng ganitong kabigat na emosyon. Kailangan natin siyang i-stabilize dito, pero mas mabuting mailipat siya sa isang mas komportabling lugar sa lalong madaling panahon. Tumango si Maricel. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. "Gawin niyo ang lahat, Doktor. I want her back. I want my Joy back." Habang abala ang lahat sa loob, sa labas naman ng bakod ay nakatayo pa rin si Lorna. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang pinapanood ang mga taong lumalabas-pasok sa bahay ni Maricel. Nakilala niya ang logo sa gilid ng isa sa mga sasakyan, ang selyo ng Ilustre Medical Group. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig nang ma-realize niya na ang babaeng tinawag niyang basura ay may kakayahang magpatawag ng mga taong kahit ang asawa niya ay hindi kayang maabot. "Sino ka ba talaga, Maricel?" bulong ni Lorna sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. "Anong klaseng sikreto ang itinatago mo sa ilalim ng iyong mga lumang damit?" Ngunit bago pa makasagot ang sarili niyang isip, isang matandang babae ang lumabas mula sa huling sasakyang dumating. Suot ang isang itim na terno na puno ng dignidad at mga perlas na tila nagnaningning sa dilim. Ang presensya niya ay sapat na para patigilin ang paghinga ng sinumang makakakita sa kanya. Si Doña Aurora Ilustre, ang matriarka ng pamilya at ang biyena ni Maricel na matagal na niyang hindi nakakausap. Dahan-dahang naglakad si Doña Aurora patungo sa pinto ng dampa.
Huminto siya sa tapat ni Lorna, tiningnan ito mula ulo hanggang paa nang may matinding panghahamak. Na tila tinitingnan ng isang mansa sa kanyang sapatos, bago tuluyang pumasok sa loob nang walang sinasabi. Sa loob, nagulat si Maritzel nang makita ang matandang babae. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kuryenteng bumabalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang galit ang namayani. Lumapit si Doña Aurora sa higaan ni Joy at hinaplos ang noo ng apo. Kaya ko bang patawarin ang sarili ko kung hinayaan kong mabulok ang aking apo sa ganitong lugar dahil lamang sa ating alitan, Maricel? Ang boses ni Doña Aurora ay mababa, ngunit puno ng emosyon. Sapat na ang 10 taon. Ang bata ay walang kasalanan at ang mga taong nagpapahirap sa inyo ay kailangang malaman na ang mga ilustre ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanilang sariling dugo. Tumingin si Maricel sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakita siya ng kakampi sa gitna ng digmaan. I didn't call you for help, Doña Aurora. I called Gabriel for justice. And justice is what you will get, my dear daughter-in-law. Sagot ni Doña Aurora habang tumitingin sa labas kung saan si Lorna ay tila isang maliit na insekto sa dilim. Ngunit bago yan, ililigtas natin ang aking apo at pagkatapos, ipapakita natin sa bayang ito kung paano sumisira ang isang tunay na bagyo. Habang inihahanda ang paglilipat kay Joy, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Madam, may masamang balita. Si Alberto, ang asawa ni Lorna, sa kanyang desperasyon ay nagpadala ng mga tauhan para harangin ang anumang sasakyang lalabas sa lugar na ito. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob, ngunit handa siyang gumamit ng dahas para pigilan ang ating paggalaw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang mangangaso. Hayaan mo silang sumubok, Gabriel. Sabi ni Maricel habang inaayos ang kumot ni Joy. Gusto kong makita ni Alberto kung anong mangyayari kapag hinarang niya ang daan ng isang ina at ng isang ilustre. Hindi mo kailangang humawak ng patalim para pumatay ng tao, Alberto. Sapat na ang pagkakait mo ng hininga sa isang batang walang malay para tawagin kang isang mamamatay tao. Ang boses ni Maricel ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig nito ay tila humihiwa sa makapal na tensyon sa labas ng kanilang bakod. Sa gitna ng kalsada, hinarangan ng 2 lumang truck ang daan na nag-iwan lamang ng sapat na espasyo para sa isang tao. Ang mga tauhan ni Alberto na may mga hawak na kahoy at bakal ay nakatayo ng may panghahamon. Hindi alam na ang bawat segundong inaaksaya nila ay lalong nagpapabaon sa kanilang amo sa hukay ng kapahamakan. Sa loob ng dampa, maingat na binuhat ni Gabriel si Joy, na balot ng kumot. Ang bata ay tila isang munting ibon na nawala ng lakas. Ang kanyang bawat pag-inga ay may kasamang mahinang huni na nagpapadugo sa puso ni Maricel. Sa likod nila, si Doña Aurora ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa labas. Madam, huwag kayong lalabas. Kami na ang bahala rito. Pabulong na sabi ni Gabriel, ngunit tiningnan lamang siya ni Maricel na may determinasyong hindi matatawaran. Hindi, Gabriel. Ako ang sinimulan nila, ako ang magtatapos nito. Sagot ni Maricel bago tuluyang humakbang palabas ng pinto. Sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Nagad namang binasag ng pamilya at nakaiirita na boses ni Lorna. Lumabas si Lorna mula sa anino ng isa sa mga truck. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay nananatiling mapanira. Kasalanan mo ito, Maricel? Kung hindi ka sana naging matigas ang ulo, hindi aabot sa ganito ang asawa ko. Sigaw ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Sinabihan kita, di ba? You don't mess with the Sorianos. Ngayon, dahil sa'yo, nagkakagulo ang negosyo namin. Itigil mo na itong palabas mo at sabihin mo sa mga taong ito na umalis na. Tiningan ni Maricel si Lorna nang may halong awa at put. Palabas, Lorna? Nakikita mo ba ang anak ko? Nag-aagaw buhay siya dahil sa stress na idinulot mo. At ang asawa mo, sa halip na itama ang mali,
ay nagpadala pa ng mga goons para harangin ang ambulance yung magliligtas sa kanya? Don't act like a saint, Maricel. Alam ko ang laro mo. You're just using your child to get sympathy. Patuloy na pagsisigaw ni Lorna, isang malinaw na manipulasyon para baliktarin ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga tauhan. Alberto is just protecting our interests. Ikaw ang nanggugulo rito. Sa gitna ng sigawan ni Lorna, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa likuran ni Maricel. Si Doña Aurora ay lumabas na rin. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila sumasalamin sa galit na nagmumula sa kanyang mga mata. Nang makita ni Lorna ang matanda, tila nawalan siya ng boses. Ang kanyang bibig ay nanatiling nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Sinong tinatawag mo ng gugulo, babae? Ang boses ni Doña Aurora ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Ang pamilyang Soriano ay matagal nang nakikinabang sa mga butil na nalalaglag mula sa mesa ng mga ilustre. Ngayon, ang asawa mo ay nangangahas na harangan ang aming daan? Doña Aurora, pautal-utal na sabi ni Lorna, ang kanyang mga tuhod ay muling nanginginig. Hindi po namin alam, akala po namin ay itong labanderang ito lang ang... Ang labanderang tinatawag mo ay ang asawa ng aking yumaong anak. Siya ay isang ilustre, putol ni Doña Aurora, na nagdulot ng bulungan sa mga tauhan ni Alberto na kanina lamang ay handang lumaban. At ang batang naghihingalo sa loob ay ang tanging tagapagmana ng aming pangalan. Sa bawat minutong hinaharangan nyo ang kalsadang ito, tinatapos nyo ang inyong sariling mga buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Alberto gamit ang kanyang sasakyan, humihingal at basang-basa ng pawis. Nang makita niya ang eksena, ang kanyang mga tauhan na nakaharap sa matriarka ng mga ilustre, muntik na siyang himatayin sa tindi ng takot. Lorna! Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Alberto sa kanyang asawa, bago lumapit kay Doña Aurora at halos lumuhod sa putikan. Madam, patawad po! Isang malaking pagkakamali. Hindi ko po alam. Inutusan ko lang silang protektahan ng area dahil akala ko ay may mga nanggugulo. Ang tanging nanggugulo rito ay ang iyong asawa, Alberto, sabi ni Maricel, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Doña Aurora. At ang pagkakamaling sinasabi mo ay may katumbas na buhay. Tabig. Hindi na naghintay si Maricel. Nilampasan niya ang mga lalaking may hawak na bakal, na ngayon ay kusa ng nagbababa ng kanilang mga sandata. Sumakay siya sa sasakyan kasama si Joy. Ang kanyang puso ay puno ng takot para sa anak, ngunit puno rin ng isang malamig na pangako. Habang umaandar ang sasakyan at naiiwan ang mga Soriano na nagtatalo sa gitna ng kalsada, naramdaman ni Maricel ang mahinang paggalaw ni Joy sa kanyang kandungan. Nanay? Nasaan po tayo? Pabulong na tanong ni Joy, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Papunta na tayo sa ligtas na lugar, anak. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli, sagot ni Maricel habang hinahalikan ang noo ng anak. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, muling tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso kaysa kanina. Madam, may balita mula sa ospital sa lungsod. Mukhang may mga hindi kilalang tao rin na naghihintay doon. Hindi natin alam kung sino, pero mukhang hindi lang si Alberto ang may gustong pigilan ng inyong pagbabalik. Nanigas si Maricel. Isaglihim na kaaway mula sa nakaraan? Isang taong higit na mas malakas kaysa sa mga Soriano? Huwag tayong tutuloy sa main hospital, Gabriel. Utos ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Dalahin niyo kami sa Isla de Ilustre. Doon tayo magtatago habang inihahanda ko ang aking pagbabalik. Nay, dun ba sa malaking bahay na pupuntahan natin? Wala nang sasampal sa inyo? Wala na bang tatawag sa inyong basura? Ang mahinang boses ni Joy ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Maricel habang sila ay nakasakay sa loob ng marangyang yate patungo sa Isla de Ilustre. Ang bata ay nakasandal sa dibdib ng kanyang ina, balot ng malambot na kumot na gawa sa seda. Isang malaking kontras sa mga sako at manipis na tela na kinasanayan nila sa nakalipas na 10 taon. Ang bawat pag-alo ng tubig ay tila isang paalala ng kawalang katiyakan ng kanilang kinabukasan. Hindi agad nakasagot si Maricel. Hinaplos niya ang buhok ng anak.
habang ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak. Bumabasa sa noo ni Joy. Ang lamig ng hanging dagat ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy na lagnat ng bata. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay mas masakit pa sa anumang pisikal na hapdi. Bakit tayo naghirap, Nay? Bakit hinayaan niyo po silang saktan tayo kung meron naman pala tayong ganitong kagandang sasakyan? Muling tanong ni Joy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit dahil sa sobrang panghihina. Sabi niyo po, ang mababait na tao ay hindi pinahihirapan. Pero bakit po palagi kayong umiiyak sa gabi habang naglalaba? Ang bawat tanong ni Joy ay tila isang paghuhukay sa lahat ng lihim na pilit itinago ni Maricel. Paano mo nga naman ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na bata na ang kahirapan ay isang pagpili? Na pinili mong maging dukha upang protektahan siya mula sa isang mundong mas malupit pa sa mga sampal ni Lorna? Patawad, anak. Pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Akala ni nanay, ang katahimikan ay sapat na para maging ligtas tayo. Akala ko, kapag wala tayong inaapakan, wala ring aapak sa atin. Pero nagkamali ako. Simula ngayon, wala nang sasampal sa atin. Wala nang hahamak sa atin. Babawiin natin ang lahat. Mula sa kabilang bahagi ng cabin, nakatingin si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay nananatiling matigas, ngunit may isang bahagi ng kanyang mga mata ang kumislap sa lungkot. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston na may ultraginto. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Maricel ay puno ng mga hindi masabing pagsisisi at galit na nag-ugat mula sa nakaraan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Maricel. Biglang sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay matanda, ngunit puno ng otoridad. Ang tanging kasalanan mo ay ang pag-aakalang maaari mong takasan ang dugong na nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang mga ilustre ay ipinanganak na may korona, at ang korona ay palaging may kasamang mga kaaway. Hindi korona ang kailangan ko, Doña Aurora. Tugon ni Maricel nang hindi tumitingin sa matanda. Ang kailangan ko ay ang katiyakang hindi gigising ang anak ko na may takot sa kanyang mga mata. Nang dumaong ang yate sa Isla de Ilustre, ang bawat sulok ng isla ay tila nagliliwanag sa ganda. Ang puting mansyon sa tuktok ng burol ay tila isang kastilyong naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ngunit para kay Maricel, ang bawat magandang tanawin ay tila isang rehas ng gintong kulungan. Dito nagsimula ang lahat. At dito rin ba matatapos? Maingat na dinala si Joy sa loob ng isang silid na puno ng mga makabagong kagamitang medikal. Habang sinusuri muli ng doktor ang bata, lumabas si Maricel sa balkon para kumuha ng hangin. Doon sinalubong siya ni Gabriel. Madam, may kailangan kayong malaman. Pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ang mga taong naghihintay sa ospital kanina, hindi sila tuhan ni Alberto. Nakakuha kami ng impormasyon na sila ay mga tauhan ng pamilyang Valderrama. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang pamilyang Valderrama, ang mahigpit na karibal ng mga ilustre na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa 10 taon na ang nakalilipas. Ibig mong sabihin, alam na nila? Tanong ni Maricel. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa takot. Mukhang ganun na nga, madam. At mas malala pa rito, may balitang ang isa sa mga Valderrama ay nasa San Diego na rin ngayon. Dagdag ni Gabriel. Hindi lang si Lorna at Alberto ang kailangan nating bantayan. Ang tunay na lobo ay nagsimula na ring gumalaw. Tumingin si Maricel sa madilim na karagatan. Ang kislap na mga bituin ay tila mga mata ng mga kaaway na nagmamasid sa kanya. Akala niya ay natapos na ang laban nang mapatahimik niya si Lorna. Ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Gabriel? Tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ihanda mo ang lahat. Kung kailangang sunugin ang San Diego para lang mahanap kung sino ang Valderrama na yon, gawin mo. Hindi na ako muling magtatago. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, isang tunog ng pagbasag ng baso ang narinig mula sa loob ng silid ni Joy.
Agad na tumakbo si Maricel papasok at ang bumungad sa kanya ay ang isang nurse na nanginginig sa takot, habang ang bintana ng silid ay basag na at may isang maliit na pana na nakatusok sa dingding. May nakataling itim na laso dito. Ang laso ng mga Valderrama. Napasigaw si Maricel at agad na niyanig ang higaan ni Joy. Ngunit wala doon ang kanyang anak. Ang kumot ay gulo-gulo at ang bintana ay bukas na bukas. Joy! Ang anak ko! Joy! Ang bawat sulok ng silid na ito ay amoy bulaklak pa ng aking anak. Ngunit bakit ang hangin ay kasing lamig na ng isang libingan? Joy? Anak? Nasaan ka? Ang boses ni Maricel ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng kanyang supling. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na hinahawi ang mga unan at kumot, pilit na hinahanap ang maliit na katawan ni Joy sa ilalim ng mga tila. Kahit na alam ng kanyang isipan na wala na doon ang bata. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang basag na bintana ay nagpapaulan ng malamig na hangin ng dagat. Ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa katotohanang ang Isla de Ilustre. Ang kuta na dapat ay pinakaligtas sa mundo ay napasok ng kaaway. Huminto si Maricel sa tapat ng dingding kung saan nakatusok ang maliit na pana. Ang itim na laso ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila nanunuya sa kanyang kawalang kakayahan. Hinawakan niya ang laso. Ang tela nito ay kasing kinis ng pot na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Gabriel, hanapin niyo siya! Huwag kayo magtitira ng bato na hindi tinitingnan. Ang sigaw ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang utos na puno ng desperasyon at autoridad. Sa pintuan, pumasok si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga kamay na laging matatag ay bahagyan nanginginig habang nakatingin sa itim na laso. Sa isang sandali, ang matriarka ng mga Ilustre ay tila tumanda ng 10 taon. Ang multo ng nakaraan na pumatay sa kanyang anak ay muling nagbabalik para kunin ang kanyang apo. Ang mga Valderrama, hindi sila titigil hanggat hindi nila nauubos ang ating lahi, Maricel. Pabulong na sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kasalan ng sinasabi nila ay ang ating pag-iral mismo. Hindi ako interesada sa inyong mga kasaysayan, Doña Aurora. Lumingon si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang anak ko ang nasa kamay nila. Ang anak ko na walang kinalaman sa inyong mga alitan. Kung may mangyari sa kanya, isusumpa ko ang bawat diamanting suot nyo at ang bawat lupang pag-aari nyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumapit si Gabriel na may hawak na tablet. Madam, may ipinadalang video message sa ating encrypted line. Galing ito sa isang hindi kilalang source pero malinaw ang mensahe. Nanginginig ang mga kamay ni Maricel habang kinukuha ang tablet. Sa screen, lumitaw ang isang madilim na silid. Doon, nakahiga si Joy sa isang sofa. Mukhang mahimbing pa rin ang tulog nito dahil sa lagnat at sedatives. Ngunit sa tabi ng kanyang ulo ay may isang kamay na may suot na singsing na may tatak ng bungo, ang simbolo ng mga Valderrama. Isang boses ang narinig, isang boses na kasing lamig ng bakal at puno ng malisya. Maricel Ilustre. O dapat ko bang sabihing Maricel, ang dakilang labandera? Ang galing mong magtago. 10 taon kaming naghanap at salamat sa isang babaeng nagngangalang Lorna, nahanap namin ang aming daan patungo sa iyo. Ang ingay ng mga Soriano ang naging musika para mahanap namin ang iyong kinaroroonan. Napasingap si Maricel. Si Lorna. Ang kababawan at ingay ni Lorna ang naging mitsa para matuntun siya ng mga tunay na halimaw. Ang maliit na alitan sa palengke ay naging isang malaking trahedya na ngayon ay sumisira sa kanyang mundo. Gusto mo bang makuha ang anak mo? Madali lang ang usapan. Ibigay mo sa amin ang selyo ng Ilustre at ang lahat ng access sa inyong offshore accounts. Meron kang 12 oras. Kapag hindi ka sumunod, ang susunod na ipapadala namin sa iyo ay hindi na itim na laso, kundi ang paboritong manika ng iyong anak, na may kasamang alaala ng kanyang buhok. Namamatay ang screen. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila nawala, at si Maricel ay napaluhod sa sahig.
Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi, ngunit sa bawat patak ng kanyang luha, ang kanyang takot ay unti-unting nagiging isang malamig at matalim na desisyon. Lorna? Bulog ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Alberto? Dahil sa inyo, nasa panganib ang anak ko. Dahil sa inyong kayabangan, muling nabuksan ang impyerno. Tumayo si Maricel. Ang kanyang mukha ay wala na ni isang bakas ng emosyon. Tumingin siya kay Gabriel. Gabriel, tawagan mo ang ating mga contact sa ilalim ng lupa. Hindi na tayo gagamit ng legal na paraan. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang isang impyero nung hindi nila malilimutan. Pero madam, ang panganib para sa inyo, subok ni Gabriel. Wala nang halaga ang buhay ko kung wala si Joy. Putol ni Maricel. At sabihan mo si Alberto at Lorna, huwag silang aalis ng San Diego. Dahil pagkatapos kong makuha ang anak ko, sila ang susunod kong sisingilin sa bawat luhang pumatak sa mga mata ni Joy. Sa labas, ang dagat ay nagsisimulang magalit. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato, tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng puso ng isang ina. Ang reyna na katahimikan ay tuluyan ng pumanaw. Ang isinilang ay isang babaeng handang sumunog ng mundo para sa kanyang anak. Ngunit sa kabilang bahagi ng isla, sa isang abandonadong lighthouse, isang lalaki ang nakatingin sa monitor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagdurusa ni Maricel. Hindi mo pa kilala ang tunay na kalaban, Maricel? Bulong ng lalaki habang hinahaplos ang itim na laso sa kanyang kamay. Ang akala mong kaaway ay anino lamang. Ang tunay na panganib ay nasa tabi mo lang. Ang isang sugatang leon ay mas mapanganib kaysa sa isang gutom na lobo. Dahil ang sugat sa kanyang katawan ay hindi nagpapahina sa kanya, ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino ang dapat niya sakmalin. Sa loob ng command center ng mansyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga computer at ang bawat mabigat na paghinga ni Maricel. Nakatayo siya sa harap ng malaking screen na nagpapakita ng mapa ng San Diego at ng mga karatig bayan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng amo at pagtitimpi, ay naging isang maskara ng malamig na determinasyon. Wala na ang mga luha. Ang bawat patak na lumabas sa kanyang mga mata kanina ay napalitan na ng nag-aapoy na pot na kasing talas ng kidlat. Hinaplos ni Maricel ang kanyang daliri kung nasaan ang selyo ng pamilya. Gabriel, i-freeze ang lahat ng assets ng mga Soriano. Hindi lamang ang kanilang mga bank account, kundi pati ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga sasakyan, at kahit ang mga pautang nila sa mga maliliit na negosyo. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang-wala sa gitna ng bigmaang sila ang mitsa. Madam, tapos na po iyon. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at takot. In a few minutes, mapapalaya si Alberto at Lorna sa kanilang sariling bahay. Ngunit ang mga Valderrama, hindi sila madaling matunton sa pamamagitan ng pera lamang. Alam ko, tugon ni Maricel habang tinititigan ang itim na laso sa mesa. Ang mga Valderrama ay hindi pera ang habol. Ang habol nila ay ang pagbagsak ng mga ilustre. Pero nagkakamali sila kung akala nila ay ang luma at mahinang Maricel ang kinakalaban nila ngayon. Lumingon si Maricel kay Doña Aurora na nakaupo sa isang selyang kahoy, tahimik na nagmamasid. Ina, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sino ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na may access sa security codes ng isla bukod sa inyo at kay Gabriel? Sandaling natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pag-aalinlagan. Maricel, anong ibig mong sabihin? Iniisip mo bang may traidor sa loob ng ating bakuran? Hindi ito basta hinala, Ina. Ang boses ni Maricel ay naging kasing lamig ng yelo. Ang Isla de Ilustre ay hindi basta-basta mapapasok ng sinuman nang hindi namamatay ang mga alarm. At ang video message, nanggaling ito sa loob mismo ng ating encrypted network. May nagbukas ng pinto para sa mga Valderrama at kapag nahanap ko kung sino yon, ipapaalala ko sa kanya kung bakit ako ang piniling asawa ng inyong anak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang alerto ang lumitaw sa screen. Isang sasakyan ang mabilis na umaalis sa likurang bahagi ng isla.
isang service boat na hindi dapat gumagalaw sa oras na ito. Gabriel, habulin niyo ang bangkang yan, na yun din! Utos ni Maricel. Habang nagkakagulo ang mga tauhan, kinuha ni Maricel ang kanyang balabal at naglakad patungo sa balkona. Ang hanging gabi ay humahampas sa kanyang muha, ngunit hindi siya natitinag. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Joy. Ang kanyang munting anghel na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng isang inang may madilim na nakaraan. "Wait for me, Joy!" bulong niya sa hangin. "Nanay is coming, at kahit kailangang dumanak ang dugo sa bayang ito, hinding-hindi kita iiwan." Samantala, sa isang hindi natukoy na lokasyon, si Alberto at Lorna ay kasalukuyang kinakaladkad palabas ng kanilang mansyon ng mga lalaking nakauniporme. Ang lahat ng kanilang gamit ay itinatapon sa kalsada, ang mga designer bags ni Lorna, ang mga mamahaling sapatos, at ang mga dokumento ng kumpanya ni Alberto. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. Asawa ako ng kontraktor ng bayan. Tatawagan ko ang mayor," sigaw ni Lorna. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. "Wala na ang mayor mo, Mrs. Soriano," sabi ng isa sa mga tauhan ni Gabriel habang ibinibigay sa kanya ang isang piraso ng papel. "Ito ang notice of eviction. Ang lahat ng pag-aari nyo ay binili na ng Illustre Holdings sa ilalim ng pangalan ni Madam Maricel. Ngayon, matutulog kayo sa kung saan nyo iniwan ang mga barya nyo, sa putikan." Napaupo si Lorna sa kalsada, yakap ang isang maduming unan. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay tila sumabog na parang bula. Sa kanyang tabi, si Alberto ay tulala lamang, tila nawala na sa sariling katinuan. Ngunit sa likod ng mga puno, malayo sa kaguluhan, isang lalaki ang nanonood sa pamamagitan ng binoculars. Ibinalita niya sa kanyang radyo. "Nagsimula na ang paglilinis ni Maricel. Mukhang kumagat siya sa pain. Ang traidor ay nasa posisyon na. Sa susunod na hakbang niya, diretso na siya sa ating patibong." Bumalik ang eksena kay Maricel. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito video, kundi isang address sa gitna ng lumang pier ng San Diego. Isang address na alam niya dahil doon namatay ang kanyang asawa 10 taon na ang nakalilipas. "Gabriel, ihanda ang chopper," sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang panging-inig. "Pupunta ako sa lumang pier. Mag-isa." "Madam, kamatayan ang naghihintay sa inyo doon. Patibong yon!" protesta ni Gabriel. Tumingin si Maricel sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Gabriel ang reyna ng katahimikan sa kanyang pinakamapanganib na anyo. "Alam ko, pero hindi sila ang maninila ngayong gabi, Gabriel. Ako ang bitag at sila ang biktima." Habang paalis ang chopper, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Maricel. Sa loob ng kanyang silid, ang selyo na ilustre na iniwan niya sa mesa ay wala na doon. May kumuha nito habang siya ay abala sa command center. Isang kamay na may suot na pamilyar na singsing ang nagbulsa sa selyo. Ang traidor ay hindi lamang malapit. Siya ay nasa loob mismo ng kanyang pinakamalapit na bilog. Ang bawat luhang pumatak sa kalsadang ito 10 taon na ang nakalilipas ay naging bahagi na ng dagat. Ngunit ang sakit ay nananatiling sariwa, tila isang sugat na ayaw maghilom. Tumapak ang mga sapatos ni Maricel sa kinakalawang at lumang pier ng San Diego. Ang amoy ng malansang dagat at nabubulok na kahoy ay humahalo sa malamig na hanging gabi. Dito, sa mismong lugar na ito, huling narinig ni Maricel ang boses ng kanyang asawa bago ito nilamon ng dilim. Nayon bumalik siya, hindi bilang isang nagluluksa, kundi bilang isang ina na handang makipagpatayan para sa kanyang anak. Sa gitna ng pier, sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw, nakatayo ang isang lalaking may suot na mamahaling terno, si Lucas Valderrama. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat sa pisngi, isang alaala ng madugong nakaraan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Sa tabi niya, nakaupo sa isang selyang kahoy si Joy. Ang bata ay gising na, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakabusal ang kanyang bibig. "Nanay!"
ang pilit na sigaw ni Joy na naging mahinang ungol lamang dahil sa busal. Joy! Sigaw ni Maricel. Balak niyang tumakbo nuit agad na humara ang dalawang armadong lalaki. Lucas, bitawan mo ang anak ko! Narito na ako! Kunin mo na ako! Wag lang si Joy! Humalahak si Lucas, isang tunog na kasing talas ng basag na bote. Masyado kang madrama, Maricel. Hindi ikaw ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang katapusan ng mga ilustre. At ang simula niyon ay ang selyo na nasa bulsa mo. Ibigay mo sa akin ang selyo at pakakawalan ko ang bata. Nanginginig ang kamay ni Maricel habang kinakapa ang kanyang bulsa. Ngunit ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang maramdaman niyang walang laman ang kanyang bulsa. Ang selyo, ang nag-iisang bagay na magliligtas sa kanyang anak, ay wala doon. Ano ang hinihintay mo? Ibigay mo na ang selyo, sigaw ni Lucas. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Wala sa akin ang selyo. Pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang mukha ay naging maputla pa sa liwanag ng buwan. May kumuha nito sa mansyon. Lucas, maniwala ka? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero nawawala ang selyo. Huwag mo akong lokohin, Maricel. Galit na sigaw ni Lucas habang hinahawakan ang buhok ni Joy. Akala mo ba ay nakikipaglaro ako sa iyo? Kung wala ang selyo, wala ring silbi ang batang ito. Habang nangyayari ang tensyon sa pier, sa kabilang bahagi ng San Diego, ang mundo ni Lorna ay tuluyan ng gumuho. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, sa harap ng kanyang dating mansyon na ngayon ay may nakapaskil na seized at may mga guwardiyang nakabantay. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay basang-basa na ng ulan at ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay dumadaan na lamang na tila hindi siya nakikita. Alberto, ano na ang gagawin natin? Hikbi ni Lorna. Ang kanyang mascara ay humahala na sa kanyang mga luha na nagmumukhang itim na mansa sa kanyang mukha. Wala na tayong matuluyan. Kahit ang mga kapatid mo, ayaw tayong patuluyan dahil natatakot sila sa mga ilustre. Kasalanan mo ito, Lorna, sigaw ni Alberto na ngayon ay tila isang taong nawala sa katinuan. Dahil sa kayabangan mo, nawala ang lahat. Ngayon, matuto kang mamuhay sa kalsada. Tumingin si Lorna sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang matandang babaeng tendera na dati niyang inalipusta sa palengke. Ang matanda ay lumapit sa kanya at nag-abot ng isang balot ng tinapay. Kainin mo ito, iha. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain, sabi ng matanda ng may awa. Napayak ng malakas si Lorna. Ang tinapay na yon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang inisip na kapangyarihan ay naging abo at ang tanging natitira sa kanya ay ang habag ng mga taong itinuring niyang basura. Sa sandaling yon, naintindihan niya ang sakit na idinulot niya kay Maricel, ngunit huli na ang lahat. Bumalik ang eksena sa pier. Isagputok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Lucas, itigil mo yan! Sigaw ng isang boses mula sa dilim. Lumingon ang lahat at nakita si Gabriel na dumarating. Ngunit may kasama siyang isang tao na hindi inaasahan ni Maricel. Si Doña Aurora, na may hawak na isang maliit na itim na kahon. Ang selyo ay hindi kailanman mapupunta sa isang traidor, sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng puot habang nakatingin kay Gabriel. Nanigas si Maricel. Gabriel? Ikaw ang kumuha ng selyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Inilabas niya ang selyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ang kanyang baril kay Doña Aurora. Patawad, Madam Maricel. Pero ang mga ilustre ang pumatay sa pamilya ko bago niyo pa ako naging tauhan. Ang paglilingkod ko sa inyo ay isang mahabang paghihintay lamang para sa pagkakataong ito. Gabriel, huwag! Ang anak ko! Sigaw ni Maricel. Ang kanyang mundo ay tila umiikot sa tindi ng sakit ng pagkakalantad ng katotohanan. Ang bata ay isang bonus na lang, Lucas, sabi ni Gabriel kay Lucas Valderrama. Kunin mo ang bata, kukunin ko ang selyo, at uubusin natin ang mga ilustre ngayong gabi. Ang katahimikan sa pier ay naging kasing bigat ng isang hatol.
Si Maricel ay nakatayo sa pagitan ng kanyang dating pinagkakatiwalaang kaibigan at ng kanyang mortal na kaaway, habang ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi niyo makukuha ang lahat. Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa isang kakaibang lakas. Dahil ang isang inang wala nang mawawala, ay mas matindi pa sa anumang hukbo. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa patalim ng isang kaaway, kundi sa yakap ng isang taong itinuring mong pamilya. Gabriel, sa bawat gabing pinagkatiwalaan kita sa kaligtasan ng aking anak, tinatago mo na pala ang lason sa iyong mga ngiti? Tumigil ang mundo ni Maricel. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Ang lalaking naging kanang kamay niya, ang lalaking nakakita sa kanyang pinakamahihirap na sandali bilang isang labandera, ay siya palang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling buksan ang sugat ng nakaraan. Ang hapdi ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa takot na nararamdaman niya para sa sariling buhay. Pamilya? Huwag mong gamitin ang salitang yan sa akin, madam. Ang boses ni Gabriel ay walang bakas ng pagsisisi. Tanging isang malamig at tuyot na galit ang nanunuot sa bawat kataga. Ang pamilya ko ay nawala dahil sa mga ilustre. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon nyo ay dinilig ng dugo ng mga magsasakang tulad ng tatay ko na hiningan nyo ng utang na loob hanggang sa mamatay. 1 dekada akong nagkunwae. 1 dekada akong naging aso nyo para lang sa gabing ito. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa baril. Ang dulo nito ay nanginginig ng kaunti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng tagumpay na abot kamay na niya. Itinaas niya ang selyo ng ilustre, ang gintong kumikinang sa ilalim ng buwan na tila isang simbolo ng sumpa. Gabriel, bitawan mo ang bata. Ang alita natin ay sa ating mga matatanda lamang. Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa tensyon. Nuitbakas ang pagod at pangungulila. Hindi alam ng aking anak ang ginawa ng kanyang ama sa pamilya mo. At lalong walang malay ang batang yan. Huli na para sa mga paliwanag, Doña Aurora, sigaw ni Lucas Valderrama na tila naiinip na sa dula-dulaang nagaganap. Gabriel, ibigay mo na ang selyo. Tapusin na natin ito para makuha ko na ang kontrol sa San Diego. Tumingin si Maricel kay Joy. Ang bata ay nanginginig. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata patungo sa busal sa kanyang bibig. Sa sandaling yon, ang takot ni Maricel ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matalim at mapanganib na kalmado. Ang kanyang puso, na kanina ay nagdurugo sa sakit ng pagkakanulo, ay tumigas na parang brilyan. Lucas. Gabriel. Ang boses ni Maricel ay naging mahinahon. Isang uri ng katahimikan na tila ang sandali bago ang isang malakas na lindol. Akala niyo ba ay ang selyong yan ang susi sa lahat? Akala niyo ba ay ganun kahina ang asawa ni Eduardo Ilustre? Dahan-dahang lumakad si Maricel pasulong. Hindi siya natakot sa mga baril na nakaturo sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang reynang naglalakad sa kanyang sariling korte. Maricel, huwag kang lalapit! Babarilin kita! Banta ni Gabriel, ngunit may bahagi ng kanyang loob ang tila nanging inig sa kakaibang aura na inilalabas ng babaeng dati ay nakikita lamang niyang nakukuskos ng labada. Sige, Gabriel. Barilin mo ako. Hamon ni Maricel. Ang kanyang titig ay nakapako sa mga mata ng traidor. Pero tandaan mo ito. Ang selyong hawak mo ay isang palamuti lamang. Ang tunay na access sa lahat ng accounts, ang lahat ng kapangyarihan ng pamilyang ito ay hindi nakatago sa ginto. Nakatago ito sa isang password na ako lamang ang nakakaalam. Isang password na ibinigay ni Eduardo sa akin bago siya mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Lumingon siya kay Gabriel nang may pagdududa. Totoo ba ito? Sabi mo ang selyo ang kailangan. Nagsisinungaling siya. Pinapaikot niya lang tayo. Sigaw ni Gabriel, ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Subukan niyo! Patuloy ni Maricel. Tumigil siya ilang dangkal na lang ang layo sa baril ni Gabriel. Ibigay mo ang selyo kay Lucas. Panurin niyo kung paano magiging basurang bakal ang gintong yan sa oras na mamatay ako. Kapag pinatay niyo ako, mamamatay din ang lahat ng yaman na gusto niyong nakawin. Walang matitira sa inyo,
kundi ang galit ng buong pamilyang ilustre. Napatingin si Gabriel sa selyo, pagkatapos ay kay Maricel. Ang manipis na tiwala sa pagitan ni Lucas at Gabriel ay nagsimulang mabitak. Ito ang mist of distrust na pilit na binuo ni Maricel sa loob ng ilang segundo. "Joy, tingnan mo ang nanay," sabi ni Maricel sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. "Ipikit mo ang iyong mga mata, anak. Huwag kang titingin. Pangako, pagdilat mo, wala na tayong kailangang ikaiya." Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Hindi lamang isa, kundi marami. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ng mga pribadong security team ng ilustre ay nagsimulang bumalot sa pier. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Lucas. Lumingon siya sa paligid at nakitang napapaligiran na sila. "Hindi niyo ba naisip? Ang chopper na sinakyan ko ay may tracker," malamig na sabi ni Maricel. "At si Doña Aurora, hindi siya darating dito nang walang dalang hukbo." Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Gabriel na hilahin si Joy bilang hostage. Ngunit mabilis ang naging kilos ni Maricel. Hindi siya gumamit ng baril, kundi ang kanyang buong bigat para itulak si Gabriel palayo sa anak. Sa pagkakabangga nila, ang selyo ay tumalsik mula sa kamay ni Gabriel at nahulog sa madilim at malalim na tubig ng pier. "Ang selyo!" Sigaw ni Lucas. Balak niyang tumalon, ngunit agad siyang sinunggaban ng mga awtoridad. Nayakap ni Maricel si Joy. Hila-hila ang bata palayo sa gitna ng gulo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa kahoy na pier at ang mga sigaw ng mga pulis ay naging malabo sa pandinig ni Maricel. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak. "Nandito na si Nanay, Joy! Nandito na si Nanay!" Bulong niya habang tinatanggal ang busal ng bata. "Nay! Nay!" Hikbi ni Joy, mahigpit na yumakap sa leeg ni Maricel. Sa gilid, nakita ni Maricel si Gabriel na nakapuso na ang mga kamay nakaluhod sa sahig habang tinititigan ang lugar kung saan nahulog ang selyo. Tumingin si Gabriel kay Maricel. Hindi nagalit ang nandoon, kundi isang malalim na pagkatalo. "Bakit, madam?" Pabulong na tanong ni Gabriel. "Bakit hinayaan mong mapalapit ako sa'yo kung alam mong maari kitang saktan?" Tiningnan siya ni Maricel ng may halong lungkot at pait. "Dahil naniwala ako na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago, Gabriel. Tulad ng paniniwala ko na ang katahimikan ay sapat na para makapagsimula muli. Pareho tayong nagkamali." Habang inilalayo sila sa lugar, lumingon si Maricel sa madilim na karagatan. Ang selyo ng ilustre ay nasa ilalim na ng dagat, kasama ang lahat ng pait ng nakaraan. Ngunit ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa anino ng mga pangyayari, nakita niya si Doña Aurora na nakatayo, tahimik na pinapanood ang lahat. May isang misteryo pa ring nakalutang. Kung ang selyo ay nawala na, anong ibig sabihin ng huling tingin ni Doña Aurora sa kanya? Isang tingin na tila nagsasabing ang gabi ay pasimula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. "Anak, huwag kang bibitiw. Dito sa mga bisig ni nanay tapos na ang ulan. Hindi na muling dadampi ang putik sa iyong mga paa, dahil ang bawat hakbang mo mula ngayon ay babantayan ng aking buong buhay." Ang mga salitang ito ay pabulong na binigkas ni Maricel habang mahigpit niyang yakap ang nanghihinang katawan ni Joy sa loob ng sasakyang nagdadala sa kanila pabalik sa mansyon ng mga ilustre. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot. Ito ay isang katahimikan ng paghilom, bagamat may kasamang pait na mga sugat na hindi basta-basta magsasara. Hinaplos ni Maricel ang noo ng anak at sa bawat paghaplos niya, tila binubura niya ang alaala ng busal at ng malamig na bakal sa pier. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal ng mansyon, sinalubong sila ng dalawang hanay ng mga kasambahay na nakayuko ang mga ulo. Isang tanda ng matinding paggalang na matagal na panahong hindi naranasan ni Maricel. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay alaala ni Eduardo, ang asawang nag-iwan sa kanya sa gitna ng digmaan. Madam Maricel,
Ihanda na po namin ang silid para sa inyo at sa bata. Wika ng isang matandang mayordoma. Ang boses nito ay nanginginig sa pag-aalala. Salamat, Manang. Pakidala na rin po si Dr. Arieta sa silid ni Joy. Kailangan niyang masigurong wala ng lagnat ang anak ko. Mahinahong sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay may dalang autoridad na tila hindi kailanman nawala sa kanyang pagkatao. Habang inaakyat ni Maricel si Joy sa marangyang hagdanan, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Doña Aurora, nakatayo sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang apo. Ipinahanda ko ang pinakamagaling na mga nurse para sa kanya, Maricel. Dito, sa loob ng mga pader na ito, walang makakaabot sa inyo, sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na pilit na kumakapit sa puno. Puno ng dignidad, ngunit bakas ang panghihina. Ang mga pader na ito ang dahilan kung bakit kami nawala, Doña Aurora. Matapang na tugon ni Maricel habang tinititigan ng diretsyo ang biyenan. Ang mga pader na ito ang nagtago sa amin, ngunit ito rin ang naging dahilan kung bakit kami nahanap ng aming mga kaaway. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Ang mansyong ito ay hindi kuta. Ito ay isang entablado. Nagpatuloy si Maricel sa paglalakad patungo sa silid, iniwan ang matandang babae na tila napatigil sa gulat. Ngunit bago niya maisara ang pinto ng silid ni Joy, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telpon o mula kay Gabriel, mula sa loob ng presinto. Madam, hindi pa tapos ang lahat. Ang selyo na nahulog sa dagat, akala mo ba ay yun lang ang mahalaga? Hanapin mo ang lihim na drawer sa opisina ni Eduardo. May iniwan siyang regalo para sa'yo na mas matindi pa sa anumang yaman. Nanlamig ang mga daliri ni Maricel. Isang regalo? Isang lihim? Sa gitna ng pag-aalaga kay Joy, tila muling bumukas ang isang pintuan ng nakaraan na pilit niyang isinara. Samantala, sa kalsada ng San Diego, ang mundo ni Lorna ay tuluyan ng naging isang bangungot. Nakaupo siya sa isang pampublikong bangko, yakap ang isang plastic na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Ang kanyang asawa, si Alberto, ay wala na sa tabi niya. Balita ay tumakas ito at iniwan siya upang takasan ang mga utang na hindi na mababayaran. Look, isn't that Mrs. Soriano? Pabulong na sabi ng mga dumadaan. Ang mga boses nila ay puno ng pangungutya at tawa. Dati kung makapagsalita, akala mo kung sinong reyna. Ngayon, mas masahol pa siya sa pulubi. Isang bata ang dumaan sa harap ni Lorna at aksidenteng natapon ang isang basong juice sa kanyang sapatos. Ang sapatos na dati ay nagniningning ngunit ngayon ay kupas na at madumi. Hoy, bata! Anong ginawa mo? Balaksan ang sumigaw ni Lorna. Ngunit tila nawala ang kanyang boses nang makita niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na sila natatakot sa kanya. Wala nang yumuyukod. Ang bawat tao sa bayang yon ay tila naging salamin ng kanyang sariling kalupitan. Napaiyak si Lorna, ngunit ang kanyang mga luha ay walang nakuhang habag mula sa kapaligiran. Patawad. Maricel, patawad. Bulong niya sa hangin, ngunit huli na ang lahat. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang mabagal na paglamon ng dilim sa lahat ng bagay na iyong pinahalagahan. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga ilustre. Matapos makatulog ni Joy, nagtungo si Maricel sa opisina ni Eduardo. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay tila naging buhay sa kanyang pagpasok. Dahan-dahan niyang hinanap ang drawer na sinabi ni Gabriel. Nang mahanap niya ang isang maliit na nakatagong lever, bumukas ang isang bahagi ng lamesa. Sa loob, walang ginto. Walang pera. Ang nandoon ay isang lumang notebook at isang larawan. Nang tingnan ni Maricel ang larawan, halos mabitawan niya ito. Ang larawan ay kuha noong 10 taon na ang nakalilipas. Isang larawan ni Eduardo na may kasamang ibang babae at isang sanggol na lalaki. Ang nakasulat sa likod ng larawan ay tila isang sumpa na bumitay sa bawat hininga ni Maricel. Ang tunay na tagapagmana ng ilustre. Patawad, Maricel. Nanginginig ang buong katawan ni Maricel. Ang sakripisyo niya sa loob ng 10 taon
ang pagtitiis niya sa kahirapan para protektahan ang danggal ng asawa at ang kinabukasan ni Joy. Lahat ba yon ay para sa isang kasinungalingan? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding lungkot. Nahanap mo na pala, Maricel. Ang lihim na pilit kong itinago sa'yo para hindi ka masaktan. Ina, sino ang batang ito? Ang boses ni Maricel ay halos hindi marinig, puno ng hapdi at pait. Sino ang tunay na tagapagmana na sinasabi rito? Bago makasagot si Doña Aurora, isang malahas na tunog ng kampana mula sa tarangkahan ng mansyon ang narinig. Isang sasakyan ang pumasok, at mula doon ay bumaba ang isang babaeng may kasamang isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Eduardo. Ang pagbabalik ng karangalan ay tila naging simula ng isang mas malupit na digmaan, isang digmaan sa loob ng sariling tahanan. Akala ko, ang bawat patak ng pawis at dumi sa aking mga kamay nung naglalabada ako ay pambayad na sa katahimikang ipinangako mo, Eduardo. Pero bakit tila ang bawat taon ng aking paghihirap ay naging pabuya lamang para sa ibang tao? Ang boses ni Maricel ay mahina, halos isang bulong na lamang. Habang nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana ng foyer, pinapanood niya ang pagbaba ng isang babaeng nagngangalang Clara mula sa sasakyan. Ang babae ay may dalang aura ng kasiguruhan, at ang batang lalaking kasama nito, si Miko, ay tila isang buhay na anino ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ng mansyon ay tila mga dagok sa natitirang piraso ng puso ni Maricel. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Clara, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang uri ng pagod na hinaluan ng determinasyon. Huminto siya ilang hakbang mula kay Maricel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng isang hatol na 1000 taon ng nakabinbin. "So, you are the legal wife?" Simula ni Clara. Ang kanyang boses ay may halong pait at respeto. "I'm Clara, at ito si Miko, Eduardo's son. Alam kong hindi ito ang tamang oras pero wala na kaming matuluyan." Pagkatapos mamatay ni Eduardo, ang lahat ng suportang ibinibigay niya sa amin sa Japan ay biglang naputol. "We have been running for years, Maricel, just like you." Naramdaman ni Maricel ang isang malamig na pangininig. "Running? Bakit kayo tatakbo? Akala ko ba siya ang tunay na tagapagmana? Akala ko ba sa kanya ibinigay ni Eduardo ang lahat?" "Eduardo loved you, Maricel. Too much that he wanted to keep you away from the filth of the Ilustre business," sagot ni Clara habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Pero si Miko, siya ang naging proteksyon niyo. Ginamit ni Eduardo ang pangalan ni Miko para iligaw ang mga Valderrama. Sa papel, si Miko ang tagapagmana, kaya ang bata ang naging target ng lahat ng bala na dapat ay para sa anak mo." Napatingin si Maricel kay Doña Aurora na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanyang menopausing manugang. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagtataksil. Si Eduardo ay hindi lamang nagkaroon ng ibang pamilya. Ginamit niya ang bata at ang babaeng ito bilang mga pain upang matiyak ang kaligtasan ni Maricel at Joy. Isang masalimuot na laro ng pag-ibig at sakripisyo na nag-iwan ng maraming biktima. Anong ibig mong sabihin, Clara? Ang boses ni Maricel ay nanginginig. Na ang 10 taon kong paghihirap sa putikan ay dahil sa isang planong hindi ko alam? Na habang nagdurusa ako, may isang bata ring nagdurusa para sa anak ko? We both suffered for the same man, Maricel. Miyuling nagsalita si Clara. Sa pagkakataong ito ay may luhang pumatak sa kanyang mga mata. "I'm not here to take the mansion. I'm here because the Valderramas found us too. Wala na akong mapupuntahan. I am tired of being the sacrificial lamb." Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang mahinang tinig ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Si Joy, na bahagyang nakabukas ang mga mata at nakasandal sa riles, ay nakatingin sa batang lalaki sa ibaba. Nay, sino po siya? Bakit po siya kamukha ni Papa sa picture? Ang tanong ni Joy ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Hindi alam ni Maricel kung paano sasagutin ang anak.
Paano mo sasabihin sa isang bata na ang kanyang ama ay may ibang buhay? Na ang kanyang kaligtasan ay binili ng kapahamakan ng ibang tao? Dahan-dahang lumapit si Maricel kay Clara. Sa halip na sampal o galit, ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa balikat ng babae. Ang ngaihay sin, sacrifice dilemma, ay narito na naman. Maaari niyang itaboy ang dalawa para sa sarili nilang kaligtasan ni Joy, o maaari niyang tanggapin ang krus na iniwan ni Eduardo. Dito muna kayo, sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapangyarihang nanggagaling sa matinding pagdurusa. Hindi dahil pinapatawad ko na ang lahat, kundi dahil ayaw kong may isa pang bata ang umiyak sa dilim dahil sa pamilyang ito. Tumingin si Doña Aurora kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at hiya. Maricel, hindi ko alam na may ganyan kang kalawak na puso. Huwag niya akong purihin, Doña Aurora. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama, hindi dahil ito ang gusto ko. Malamig na tugon ni Maricel. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng tumunog ang intercom sa tarangkahan. Ang boses ni Gabriel, na kanina ay akala nila ay nasa presinto na, ay umalingaw-ngaw, puno ng pananakot at baliw na halakak. Madam, akala mo ba ay madali ako makukulong? I have Clara's documents, at kung ayaw niyo na malaman ng buong bansa ang dumi ng pamilyang ilustre, buksan niyo ang pinto. Ang laro ay pasimula pa lang. May isang bomba akong sasabog na hindi niyo kayang pigilan. Nanigas ang lahat. Ang traidor ay hindi pa tapos, at ngayon ay hawak niya ang isang lihim na maaaring tuluyang magpabagsak sa pangalan ng ilustre. Isang lihim na higit pa sa pagkakaroon ng anak sa labas. Tumingin si Maricel kay Clara at nakita niya ang matinding takot sa mga mata nito. Clara, ano ang sinasabi niyang dokumento? Pabulong na sumagot si Clara. The real death certificate of Eduardo. He didn't die 10 years ago, Maricel. He died only last month. And Gabriel? He was the one keeping Eduardo alive in a secret facility. Until he decided Eduardo was no longer useful. Ang mundo ni Maricel ay tuluyang nagdilim. Ang asawa niya ay buhay sa loob ng 10 taon habang siya ay naghihirap sa palengke. Ang bawat kalyo sa aking palad ay tila naging mga uod na kumakain sa aking puso. 10 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan, Eduardo. 10 taon kong ipinagpalit ang aking danggal para sa isang lalaking nabubuhay sa dilim habang ako ay unti-unting namamatay sa liwanag ng hirap. Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Maricel. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi nagawa sa lungkot, kundi sa isang nag-aapoy na pot na kasing talas ng bubog. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na libu-libong beses na nagkuskos ng maruruming damit, ang mga kamay na namanhid sa lamig ng tubig sa madaling araw, ang mga kamay na tinawag na basura ni Lorna. Ang lahat ng hirap na yon ay isang biro, isang masamang biro na pinamunuan ng lalaking sinamba niya bilang bayani. Lumingon si Maricel kay Doña Aurora na ngayon ay nakasandal sa pader. Ang kanyang muka ay kasing puti ng telon. Alam niyo ba, Ina? Alam niyo bang buhay ang asawa ko habang pinapanood niyo akong magmakaawa para sa barya sa palengke? Maricel, ang kaligtasan niyo ang inisip namin. Pabulong na sagot ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Ang mga Valderrama ay hindi titigil hanggat hindi nila nakikita ang bangkay ni Eduardo. Ang pagtatago sa kanya ang tanging paraan para mabuhay kayo ni Joy. Kaligtasan? Humalahak si Maricel, isang tunog na puno ng lason at sakit. Tinawag niyo bang kaligtasan ang makita ang anak ko na nagugutom? Tinawag niyo bang kaligtasan ang makita akong sinasampal ng mga taong tulad ni Lorna dahil lamang sa kahirapan? Isinugal niyo ang buhay ko sa isang larong kayo lang ang nakakaalam ng rules? Bago pa makasagot ang matanda, muling umalingaw na ang boses ni Gabriel mula sa intercom. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang kaskas ng kutsil sa sahig. Madam, don't be too hard on the old lady. Eduardo chose to stay hidden. He chose to watch you from the monitors while he sipped wine in his secret room. He was the director and you were his favorite tragic actress. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay
sa natitirang pag-ibig ni Maricel kay Eduardo. Napatingin siya kay Clara, ang babaeng itinuring niyang karibal. Ngunit na yon ay nakikita niya bilang kapwa-biktima. Pareho silang naging tau-tauhan sa isang madilim na dula. "Clara!" tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. "Ibigay mo sa akin ang mga dokumento." "Na yun din." Nanginginig na iniabot ni Clara ang isang folder. Sa loob ay ang mga medical records at mga litrato ni Eduardo sa loob ng isang pasilidad na mukhang isang mamahaling bilangguan. Ang petsa ng kanyang pagkamatay ay malenaw. Isang buwan na ang nakalilipas. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Eduardo. Ang lahat ng ito ay para sa katarungan ng mga ilustre. "Katarungan?" bulong ni Maricel habang pinupunit ang papel. Ang katarungang itinayo sa ibabaw ng luha ng isang ina ay hindi katarungan. Ito ay isang sumpa. Tumayo ng tuwid si Maricel. Nilapitan niya ang intercom at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi nagpakita ng kahit anong takot. Ito ang boses ng isang reynang handang sunigin ang kanyang sariling kaharian para lang matapos ang sumpa. Gabriel, pakinggan mo ako. Sabi ni Maricel. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. "Akala mo ba ay natatakot pa ako sa mga dumi ng pamilyang ito? 10 taon akong nabuhay sa putikan. Ang dumi ay naging balat ko na. Kung gusto mong ilabas ang mga dokumentong yan, gawin mo. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mong nakahanda ka na sa gagawin ko." "And what can a laundry woman do, Maricel?" Pangunutya ni Gabriel. Ang laundry woman na ito ang may hawak ng nag-iisang susi sa lahat ng trust funds ni Eduardo na hindi mo nahanap. Pagsisinungaling ni Maricel ng may matinding pananalig. "Ang perang kailangan mo para makatakas ay nasa kamay ko. Buksan ang gate. Pumasok ka rito. Magharap tayo ng lalaki sa babae. Huwag kang magtago sa likod ng mga speaker." Naging tahimik sa kabilang linya. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay naging kasing talim ng isang kuryente. Napatingin si Doña Aurora kay Maricel ng may gulat. Alam niyang walang ganong trust fund, ngunit nakita niya ang laro ni Maricel, isang sacrifice dilemma na itinataya ang sarili niyang buhay. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Gabriel, may hawak na baril at ang folder na sinasabi niya magpapabagsak sa pamilya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagdududa. "Nasaan ang pera, Maricel?" sigaw ni Gabriel. Ngunit bago pa makasagot si Maricel, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa hagdanan. Si Joy. Ang bata ay may hawak na isang plorera at buong lakas itong ipinatama sa binti ni Gabriel. "Huwag mong sasaktan ang nanay ko!" sigaw ng bata. Bata ka! Galit na sigaw ni Gabriel at itinutok ang baril sa anak ni Maricel. Sa sandaling yon, ang reyna ng katahimikan ay tuluyan ng pumanaw. Sa isang mabilis na kilos, hinarang ni Maricel ang kanyang katawan sa harap ni Joy. Isang putok ang dapat na narinig, nuwit sa halip na bala, ang narinig ay ang pagbagsak ng katawan ni Gabriel. Isang tao ang bumaril kay Gabriel mula sa likuran. Isang taong kanina pa nakatago sa anino ng mansyon. Isang taong hindi nila inaasahang makikita pa. Ang lalaki ay lumakad palabas ng dilim. Ang kanyang muka ay puno ng peklat, ang kanyang katawan ay payat na payat, ngunit ang mga mata ay pamilyar. Si Eduardo Ilustre. "Buhay ka?" ang tanging lumabas sa bibig ni Maricel bago tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Ang asawa niyang akala niya ay namatay na noong isang buwan ay nakatayo sa harap niya. Hawak ang isang baril na mausok pa. Ang cliffhanger ay hindi na tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa muling pagkabuhay na tila isang mas malalang bangungot. "Patawarin mo ako, Maricel. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa inyo ni Joy. Para sa inyong kaligtasan, kahit na kailanganin kong maging isang multo sa inyong paningin." Ang boses ni Eduardo ay tila isang pamilyar na himig na matagal nang nawala. Ngunit sa pandinig ni Maricel, ito ay parang tunog ng mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Nandiimulat ni Maricel ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na pier ang kanyang nakita, kundi ang marangyang kisame ng kanyang silid sa mansyon.
Ang bango ng mga sariwang rosas ay humahalo sa amoy ng gamot. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Eduardo, ang lalaking iniyakan niya gabi-gabi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng paghihirap. Dahan-dahang bumangon si Maricel. Bawat galaw niya ay may dalang hapdi. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa malambot na kumot na seda. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay naroon pa rin. Mga tuyong saksi sa kanyang pagiging labandera, habang ang lalaking nasa harap niya ay mukhang walang bahid ng hirap. Kaligtasan? Pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tuyot at walang buhay. Tinatawag mo bang kaligtasan? Ang panuurin ako mula sa mga monitor habang tinatapakan ni Lorna ang danggal ko? Habang ang anak mo ay nagtatanong kung bakit kailangan nating magutom. Hindi mo naiintindihan, Maricel. Pilit na paliwanag ni Eduardo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng asawa, ngunit mabilis itong binawi ni Maricel. Ang mga Valderrama ay nakabantay sa bawat galaw ko. Kung nalaman nilang buhay ako, mas lalong mapapahamak si Joy. Kinuha ako ni Gabriel, oo, pero naging kasunduan din namin ang pananatili ko sa dilim para protektahan ang pamilya. Proteksyon? O kaduwagan? Ang boses ni Maricel ay biglang tumalas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Eduardo, habang ako ay naglalaba ng maruruming damit ng ibang tao para lang may maipakain kay Joy, ikaw ay narito, naglalaro ng tago-tagon sa ilalim ng pangalan ng katarungan? Isinugal mo ang bawat oras ng buhay ko para sa iyong mga plano. You treated me like a pawn, Eduardo. Not a wife, not a person, but a pawn. Tumayo si Maricel mula sa higaan, kahit pananging inig ang kanyang mga binti. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang malawak na bakuran ng mansyon. Sa labas, nakita niya si Joy na naglalaro sa harden kasama si Miko, ang anak ni Clara. Ang dalawang bata ay walang kinalaman sa lason ng kanilang mga magulang, ngunit ang kanilang mga buhay ay tuluyan ng nabahira ng anino ng ilustre. I am done being silent, Eduardo, sabi ni Maricel nang hindi lumingon. And I am done being an ilustre. Ang pangalang ito ay simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Simula sa araw na ito, kukunin ko ang anak ko. Aalis kami. You can't do that, Maricel. You are the legal head of this family now. Ang selyo ay nawala, pero ang kapangyarihan ay nasa iyo pa rin, sabi ni Eduardo. Bakas ang desperasyon sa kanyang mukha. Humarap sa kanya si Maricel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kapangyarihan ko ay hindi nanggaling sa selyo o sa pera niyo, Eduardo. Nanggaling ito sa putikan kung saan niyo ako iniwan. I learned how to survive without you. I learned how to be a mother and a father at the same time habang ikaw ay nanonood lang. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, kasunod si Clara. Ang matriarcha ay tila nawala na ng lakas na magsalita. Lumapit si Maricel kay Clara at kinuha ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Miko. Clara, hindi tayo magkaaway, sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng empatya. Pareho tayong biktima ng lalaking ito at ng pamilyang ito. Kung gusto mong manatili rito para sa anak mo, manatili ka. Pero ako, tapos na ako sa dula-dulaang ito. Samantala sa labas ng mansyon, sa mga kalsada ng San Diego, isang huling tagpo ang nagaganap para kay Lorna. Nakita siya ng mga gwarda ng ilustre na palaboy, laboy malapit sa tarangkahan, nagmamakaawa na makausap si Maricel. Wala na siyang suot na mamahaling iyas. Tanging isang lumang duster na lang ang kanyang damit, at ang kanyang buhok ay tila pugad na ng ibon. Lorna, umalis ka na. Wala na rito ang kailangan mo, sabi ni Gabriel, na ngayon ay nakapuso at ginagabayan ng mga pulis palabas ng perimeter bago siya tuluyang dalhin sa kulungan. Tumingin si Lorna sa bintana ng mansyon, kung saan nakita niya ang anino ni Maricel. Maricel! Patawarin mo ako! Nagkamali ako! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay tinangay lang ng hangin. Walang lumingon, walang nakinig. Ang karma ni Lorna ay hindi kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong walang sinumang tumitingin sa kanya.
Isang buhay ng pagiging invisible na dati ay itinuturing niyang sumpa para sa iba. Bumalik ang eksena sa loob ng silid. Kinuha ni Maricel ang kanyang lumang bag. Ang bag na dala niya noong una siyang lumabas ng mansyon 10 taon na ang nakalilipas. Aalis ka ba talaga, Maricel? Iiwan mo ang lahat ng yaman na ito? Tanong ni Doña Aurora. Ang tunay na yaman ko ay ang anak ko, Ina. At ang katotohanang hindi ko na kailangang magtago sa likod ng kahit na sinong lalaki para tawaging tao, tugon ni Maricel. Lumabas si Maricel sa hardin at tinawag si Joy. Lumapit ang bata, bitbit ang isang maliit na bulaklak na kanyang pinitas. Nay, aalis na po ba tayo? Babalik na po ba tayo sa palengke? Luumiti si Maricel, isang tunay at payapang ngiti. Hindi na anak. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang bawat bulaklak na itatanim mo ay lalago ng walang sinumang tatapak. Isang lugar kung saan tayo ang gagawa ng ating sariling kapalaran. Habang naglalakad palabas ng tarangkahan si Maricel at Joy, hindi sila lumingon sa naglalakihang mga pader ng ilustre. Ang kanilang bawat hakbang ay magaan, tila ang bawat dumi ng nakaraan ay dahan-dahang natatanggal sa kanilang mga paa. Ang araw ay nagsisimulang sumikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang tatahakin nila. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Isang sasakyan hindi marangya, ngunit malinis at maayos. Mula sa loob ay lumabas ang matandang tindera mula sa palengke, si Aling Rosa. Maricel, nabalitaan ko ang lahat. Mayroon akong maliit na bahay sa probinsya, malayo rito. Kung gusto nyo, dun muna kayo. Alok ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na malasakit. Napayak si Maricel, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Ang tunay na pagkakaibigan at paghilom ay hindi matatagpuan sa loob ng mansyon, kundi sa mga pusong handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Salamat, Aling Rosa. Maraming salamat. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Maricel ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang reyna ng katahimikan. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may pangalan, may boses, at may kinabukasan. Ang bagong simula ay hindi isang lugar, kundi ang pananalig sa sariling lakas. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo mula sa dilim, kundi sa pagyakap sa liwanag na ikaw mismo ang gumawa. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang hangin na dumarapi sa aking balat ay hindi na amoy lason ng nakaraan, kundi amoy ng bagong pag-asa. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, kung saan ang mga puno ng lansones ay umuyukod sa bigat ng kanilang bunga, nagsimula ang bagong buhay ni Maricel at Joy. Ang kanilang tanutuluyan ay isang payak na bahay na bato, malayo sa Marang, yang gulo ng San Diego. Wala ng mga bodyguard, wala ng mga CCTV camera, at wala ng mga aninong nagmamasid sa bawat kilos nila. Dito, ang tanging naririnig sa madaling araw ay ang malambing na pag-awit ng mga ibon at ang banya at nakalansing ng mga baso habang naghahanda si Maricel ng almusal. Maingat na inihapag ni Maricel ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Joy. Ang bata ay mukhang masigla na. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay bumalik na, at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kuryosidad. Nay, totoo po ba na dito na tayo titira? Wala na po bang darating na pulis o masasamang tao? Tanong ni Joy habang hinihipan ang kanyang pagkain. Ngumiti si Maricel, isang ngiting hindi na umaabot sa pilit, kundi isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Oo, anak. Dito na tayo. At kahit anong mangyari, hinding-hindi na tayo babalik sa lugar na nagpaiyak sa atin. Dito, ang pangalan natin ay hindi ilustre. Dito, tayo ay sina Maricel at Joy lang. I like it here, Nay. Mas masarap po ang tulog ko dahil naririnig ko ang ulan sa bubong, hindi ang sigawan ni na Mrs. Lorna. Masayang sabi ni Joy bago nagsimulang kumain. Habang pinapanood ang anak, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong selyong ginto.
Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, alam niyang may mga sugat pa rin kailangang gamutin. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa kanyang maliit na harden, isang harden na sa kanya talaga at hindi para sa pagpapakitang tao, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng kanyang bakod. Bumaba si Clara. Wala na itong dalang mga dokumento o banta, tangi ang kanyang anak na si Miko ang kasama nito. Mukhang pagod si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw na kaysa nang huli silang magkita sa mansyon. Nahanap mo rin kami, sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging pagtanggap. Hindi mahirap hanapin ang isang taong may dalisay na puso, Maricel. Tugon ni Clara, habang pinagmamasdan ng payak na pamumuhay ng babaeng dati ay kinaiinggitan niya. Iniwan ko na ang mansyon. Iniwan ko na rin si Eduardo. Na-realize ko na ang buhay na inaalok niya ay isang magandang libingan para sa aming dalawa ni Miko. Nasaan si Eduardo? Tanong ni Maricel. Nandoon pa rin siya. Nagtatago sa likod ng kanyang mga abogado at ng kanyang pilit na katarungan. Pero mag-isa na lang siya ngayon. Pati si Doña Aurora ay nagpasya ng manirahan sa isang kumbento para magbayad sala. Kwento ni Clara. I came here to say thank you. Nung tinanggap mo kami sa mansyon, kahit alam mong kami ang sisira sa mundo mo, doon ko naintindihan kung ano ang tunay na lakas ng isang babae. Napaiyak si Clara at sa pagkakataong ito, hindi ito laro ng manipulasyon. Lumapit si Maricel at niyakap ang babae. Dalawang biktima, dalawang ina, na ngayon ay nagkasundo na tapusin ang siklo ng sakit na idinulat ng mga lalaki sa kanilang buhay. Magsimula ka rin, Clara. Para kay Miko. Payo ni Maricel. Gagawin ko, Maricel. Pangako. Sagot ni Clara, bago sila tuluyang magpaalam. Nang sumapit ang gabi, naupo si Maricel sa beranda, nakatingin sa mga bituin. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Kinuha niya ang isang lumang litra, tunilang dalawa ni Eduardo, nung sila ay nagsisimula pa lamang, isang panahon na akala niya ay totoo ang lahat. Sa halip na itago o iiyakan, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hanging gabi. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Eduardo. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili, para mapalaya ang kanyang puso sa bigat ng put. Ngunit sa gitna ng kanyang pagninilay, isang mahinang katok ang narinig sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahan. Isang taong naging biktima rin ng lahat, ngunit may dalang isang huling piraso ng katotohanan. Si Lorna. Ngunit ang Lorna na nasa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na reyna ng palengke. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang alahas, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Maricel, hindi ako napunta rito para manghiin ng pera o para manggulo. Pabulong na sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay basag. Narito ako para ibigay ito sa'yo. Nahanap ko ito sa mga gamit ni Alberto bago siya tuluyang mawala. Iniabot ni Lorna ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa San Diego. Hindi ito pera ng mga ilustre. Pera ito ng tatay mo. Ang tatay mo na akala mo ay walang iniwan sa iyo. Alberto and his family stole it decades ago. Iyon ang dahilan kung bakit kami yumaman, Maricel. Ninakawan namin ang pamilya mo. Nanigas si Maricel. Ang katotohanan ay tila isang huling twist na hindi niya inaasahan. Ang lahat ng hirap niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni Lorna ay nagmula sa isang krimen na ginawa ng pamilya nito laban sa kanyang sariling dugo. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon, Lorna? Tanong ni Maricel. Dahil gusto ko nung makatulog ng mahimbing, Maricel. Hikbi ni Lorna. Wala na akong lahat. Pero ayokong mamatay na dala ang nakaw na ito. Patawarin mo ako. Kahit wag mo na akong kausapin, tanggapin mo lang ang katarungang ito para sa tatay mo. Umalis si Lorna sa dilim, naglalakad ng mag-isa patungo sa kanyang sariling krus. Naiwan si Maricel na hawak ang susi. Ang susi na hindi lamang magbibigay sa kanya ng yaman, kundi ng huling bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang ninakaw. Tumingin si Maricel sa loob ng bahay, kung saan mahimbing na natutulog si Joy.
Ang sirkulo ay sarado na. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng bala o dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan na kusaring lumalabas kapag ang lahat ay wala na. Ang katahimikan ay hindi na isang kulungan na gawa sa takot at pagtitiis. Ngayon, ito ay isang banal na espasyo kung saan ang bawat tibok ng aking puso ay awit ng tagumpay at ang bawat hininga ay pasasalamat sa isang bagong umaga. Lumipas ang 5 taon. Ang sikat ng araw sa bayan ng Laguna ay tila mas malambot, humahalik sa malawak na taniman ng mga rosas at orkidya na tinawag ni Maricel na hardin ng pag-asa. Ang bawat talulot ng bulaklak ay nagniningning sa hamog ng madaling araw, isang masiglang paalala na ang lahat ng bagay na dumaan sa bagyo ay may kakayahang bumangon at mamukadkad ng mas maganda. Nakatayo si Maricel sa gitna ng kanyang taniman, may hawak na gunting at basket. Ang kanyang mga kamay, bagamat meron pa ring bahagyang bakas ng kanyang nakaraan bilang labandera, ay malinis at puno ng buhay. Wala na ang itim na kahon ng mga ilustre. Wala na ang selyo ng kapangyarihang gawa sa ginto. Ang tanging bitbit niya ngayon ay ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nay, handa na po ang mga bulaklak para sa delivery sa simbahan. Si Aling Rosa po ay naghihintay na sa labas. Tawag ng isang dalagita mula sa beranda. Si Joy iyon. Sa edad na 12, ang bata ay naging isang matangkad at magandang larawan ng kanyang ina. Wala na ang lagnat, wala na ang takot. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan habang tinutulungan ang mga batang eskolar na pinag-aarang na Maricel sa pamamagitan ng kooperatiba ng mga magsasaka na itinayo niya gamit ang yaman ng kanyang yumaong ama. Sandali lang anak, papunta na ako. Sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay malinaw at payapa. Bago siya lumakad patungo sa bahay, saglit na tumigil si Maricel sa tapat ng isang maliit na dambana sa ilalim ng puno ng nara. Doon, nakalagay ang litrato ng kanyang ama at ang isang simpleng lapida para kay Eduardo. Sa kabila ng lahat ng sakit, nagpasya si Maricel na bigyan ng asawa ng isang lugar sa kanyang alaala, hindi bilang isang bayani o isang traidor, kundi bilang isang tao na nagmahal sa maling paraan. Napatawad na kita, Eduardo. Pabulong na sabi ni Maricel sa hangin. Hindi dahil tama ang ginawa mo, kundi dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit mo sa aking pagtanda. Malaya ka na, at mas lalong malaya na ako. Kumusta na ang iba? Ang mansyon ng mga ilustre ay naging isang foundation na para sa mga biktima ng karahasan sa pamilya, sa ilalim ng pamamahala ni Clara. Si Miko at Joy ay lumalaking magkapatid ang turingan, tinatapos ang sumpa ng nakaraan. Si Gabriel ay nananatili sa loob ng rehas, dahan-dahang kinakain ng sariling pagsisisi. At si Lorna? Balita ni Aling Rosa ay nagtatrabaho ito bilang tagalinis sa isang ospital sa lungsod. Isang mapagpakumbabang buhay na naging paraan niya upang mahanap ang sariling kapatawaran. Sumakay si Maricel sa kanilang simpleng sasakyan. Habang bumabaybay sila sa kalsada, nakita niya ang mga tao sa bayan na kumakaway sa kanya ng may tapat na ngiti. Hindi dahil natatakot sila sa kanya, kundi dahil iginagalang nila ang babaeng naging simbolo ng katatagan. Nay, masaya po ba kayo? Tanong ni Joy habang nakatingin sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Maricel. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat at ang kapayapaang namamayani sa kanyang puso. Higit pa sa masaya, Joy. Malaya tayo at yon ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa iyo. Ang kwento ni Maricel ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasalan o sa pagbawi ng isang trono. Nagtapos ito sa isang kusina na amoy bagong saing, sa isang hardin na puno ng kulay, at sa isang ina na hindi na kailangang manahimik dahil alam na niya ang tunay na halaga ng kanyang tinig. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa anya ng paghihigante. Minsan, ang pinakamatinding katarungan ay ang mabuhay ng maayos, ng may dangal, at ng may pusong marunong magmahal muli.